So mga kamads, mga kaibigan, for today's video, ang pag-uusapan po natin ay yung mga facts at saka mga opinion ng tao. Kasi it's best po kasi marami akong nakikitang kuro-kuro sa internet kesyo ito yung dapat self-defense. Ano yan? Wala na sa atin ang desisyon kung ito ba ay aakyat sa korte, kung siya ba ay mapapatunayang guilty or not guilty. Pero mas maganda po sana para sa ating critical thinking na tinatawag, tingnan po natin yung facts and opinion. So let's go first doon sa pinaka matimbang na mga ebidensya, which is una muna yung video na napanood na natin yan. Pangalawa, susunod naman doon yung mga testimonya ng mga tao. Okay, so ito po yung nangyari. Skip na lang natin to ng konti banda rito. Kasi ito yung testimonya nung akusado. Hindi ko naman po gusto na mangyari yun. Na-block ko na po talaga ako kasi ang sakit na ng katawan ko na sa bugbog po nila Ayun po, tsaka ko po kinuha yung baril ko doon sa may sasakyan at pinoprotektahan ko na lang din po yung sarili ko. Okay, so yun yung statement nitong allegedly ang pangalan niya daw ay Kenneth Bautista. Pero that is all allegation since eto pagka sinearch, kasi grabe kahapon pa ako nagsisearch dito and yung pangalan na labas ng labas sa kanya is si Kenneth Bautista. Tip lang po kapag po kayo ay nasa ganitong kalagayan, syempre po kami, ina-advisean po kami ng mga lawyers namin kapag po may mga ganitong klaseng insidente kung saan nasasangkot po ang kapulisan. First things first is wag po kayo magpapa-interview sa media. Pangalawa is always ask for a lawyer kasi karapatan po nyo na may magrepresenta sa inyo whether makakabayad kayo sa isang abogado or hindi. Okay? Kung hindi, the state will always provide you with one. Okay? So, dito po kasi, of course, karapatan niya naman magsalita. Meron pa rin naman siyang freedom of speech and expression. Pero in the future, kung kayo po ay malalagay, hopefully hindi sa ganitong sitwasyon, hindi ko sinasabi mambabaril kayo or anything. Ang sinasabi ko po rito is bago po kayo sumagot sa mga bagay-bagay is make sure na meron kayong abogadong kasama. Okay, so sumunod naman na facts of the case. Okay, so ito si PNP Antipolo Chief, pakinggan natin siya. Statement, especially yung I would like to correct myself doon sa una ko mga statement, especially yung kasagsagan pa ng mga pangangalat ng information, medyo nakapagbitaw tayo na nababian ng buhay yung isa, no? So I would like to correct my prior statement na hanggang sa oras na ito, 11 o'clock ng gabi ay buhay pa po lahat po ng biktima ng shooting incident na ito. So yun po yung ating kinokorek kasi facts yun kasi galing na sa pulis yan ha. Tuloy natin. Although yung isa is critical lang pala ang sitwasyon niya. So I would like to Okay, so yung tinutukoy ni PNP chief dito, yung critical is yung nabaril sa ulo, yung malapit sa kanya, 'di ba na may kabunong braso siya. Yung malapit yung tinamaan sa ulo, critical pa. Sabi sa comment section, this is an opinion, hindi to facts. Dahil daw nakatulong daw yung helmet, okay? Pero sa opinion yun ng isang tao, isang netizen, hindi yun facts. Pero what is facts is critical siya. Tuloy natin. May statement na humingi ng pasensya sa mga relatives, especially sa relatives na pronounce namin na ganun yung initial na information natin. Sir, itong mga victims, ano yung mga tinamo nilang tama ng baril? Yung very evident dun sa video is yung tatay, tinamaan, may tama yan sa ulo. Yun yung nasa critical na sitwasyon niya, no? Tapos yung ikalawa, yung sa bandang dibdib niya, out of inoperan din ngayon. And yung pangatlo naman is yung tama sa kamay lang. So this time yung tinamaan sa kamay, ito yung college student if I'm not mistaken. Kasi merong dalawa, yung initial na kalaban niya tapos yung college student, and then tuloy lang natin. Na-release na po siya sa hospital. Yung pangapat, yung kalipin niya is nandito sa may bandang hita naman po yun. Nadaplisan. So dalawa yung nadaplisan ni ni Kuya dito. Yung college student at saka yung live-in partner niya. GG, no? Sobra. Tuloy. So, bali apat? Bali apat kasama yung kanyang kalibin. So yung tatlo puro rider, tapos isang... Kasi ang initial na sinabi ng netizens noon,
na naging opinion ko din is baka kasi sa stress hinimatay. Pero yung pala, nadaplisan daw talaga. Tuloy natin. Yung kalibin niya, tama ba? Actually, dalawa lang rider doon. Yung mag-ama. Yeah, oo. Yung isa is nag-inter. Kaya naging 2-on-1 eh. Ito naman po mga kamads, mga kaibigan, ay ibang angle naman. Kasi nga, maraming videos na ang lumalabas tungkol dito sa issue na to and makikita natin na iba-iba yung angle na na kuha, iba-iba yung commentary, yung iba gusto umawat, yung iba naman G lang. Ito makikita natin yung angle kung saan may nangyari. Ayan, tingnan nyo to. Ayan. Yan. So, kayo na ang bahalang mag-decide kung ano yung makukonclude nyo dyan. Basta ako, meron kasi tayong presumption of innocence eh. Innocent yan until proven guilty. And of course, pero i-acknowledge natin for today yung mga sinasabi ng netizens. Nasabi nung iba, allegedly nandun daw sila. Etong tao na to, sabi niya dito, kasabay namin yan bago pa magboso-boso. Nagkainitan na yan, tapos inabangan nila, hinarangan pa nga ng isa, kaya bumaba yung driver. Matatapang yung mga rider kasi madami sila. May mga kasama pa yan sa unahan sa grupo, okay? Tapos ito, nag-trail sa naka-car si BF with 2 other friends. Ano yung naka-AR? Naka-R? Naka-R. Habang pauwi raw sila, nakasabay nila sa Marilaki, yung dalawang motor rider. Yung Marilaki kasi, pero iba kasi, yung boso-boso kasi, bago pa magmarilaki yon, okay? Sige, yung dalawang driver na kaaway ng namaril, makulit daw talaga yung dalawa na parang nang titrip kasi kahit siya ay ginigipit na iniipit na namura niya daw yung naka-jersey na blue, red, white, yung nabaril, and parang wala lang daw. So pinauna niya na nagbagal pa siya para mauna. Maya-maya nakita na naman nila na nantitrip na naman yung mga nakamotor. Kaya di na nila pinansin at paspas na sila na umuwi dahil pagod din kasi 8 a.m. pa lang binaybay na nila yung dinigman and nakakapagod daw yung trail. Kasi nga kung galing sila sa Marilaki, talagang grabe yung trail doon. Hindi ko ma-explain sa inyo, zigzag yun eh. Nagulat siya, nagpahinga niya mga after 5 p.m. napanood niya na yung video nung nagbarilan at na-confirm nila na yun nga yung dalawang makulit na rider. Kaya di raw daw siya nagtataka na nabaril yun kasi malakas na raw mang trip. I think it's just right just to give the people the other side of the story. Okay, so good yan. Hindi, iba na to eh. So, eto kasing mga comments na to are allegedly from netizens. Ito. Basahin natin to. Hindi na ito eh. Etong dalawa lang to. Now, ang akin lang po, para po dun sa may mga iba-ibang opinion tungkol dito at you are claiming that you are eyewitnesses to this case, please magtestigo po kayo either for the complainant or for the defendee or ano bang tawag doon sa respondent, okay? Kasi nga po, buhay po ang nakataya rito at may makukulong and pang matagalan ng kulong niyan kung sakasakali. So kung nakita nyo po talaga na merong ganitong insidente, mas maganda po siguro na kayo po ay tumayong testigo. Kasi marami kasing kuro-kuro ngayon sa internet and sayang naman kung puro kuro-kuro lang tayo. Ilagay po natin yan sa tamang lugar, yung due process po na tinatawag. Ngayon, of course, tinry kong pulsuhan yung mga nababasa ko sa netizens and talagang maraming galit din dun sa rider. Parang hati eh. Kung ako yung tatanungin mo, of course, wala akong data rito. But ang point ko rito, hindi nila totally biniblame yung lalaki. But ito po yung sa tingin kong tamang way para isipin to. Sabi po sa constitution natin kasi that no one can take someone's life unless may due process na tinatawag, di ba? Ang ating estado is to protect life, liberty, and property. Now, kung meron pong isang tao na kukuha ng buhay ng isang tao, mananagot siya. So, hindi po justified na kung kinukupal ka, dapat mong patayin. Okay? Pwede mong, sabi nga po ni Antonio Aguirre, yung isang
tropa natin sa Facebook and nag-viral yung post niya na papabasa ko na lang sa inyo. Eto, rule number 1, never get down from your vehicle. Rule number 2, remember rule number 1. Doesn't matter who is at fault or who is right or wrong. You're always wrong if you're not calm. Okay? So, ang ginawa ko po kasi after nung insidente, syempre nababasa namin yung mga comments nyo. Tinanong ko po dun sa mga lawyers namin kung ano po ba yung pwedeng maikaso dito. Ngayon, ang pinaka depensa kasi ni ni Boy Bengbeng is kung self-defense ba talaga yung nangyari. Kung self-defense, it could mas mababa sa murder yung kanyang kakaharapin. Yun yung, pasensya na kasi, of course, hindi naman ako abogado, pero sinishare ko lang sa inyo yung mga knowledge na tututunan ko dun sa mga circle namin ng lawyers. And of course, especially if nandito ka sa social media, kailangan talaga may alam ka sa batas. So, ang sabi nila, kung hindi daw siya self-defense, yun nga, aakyat yun sa murder. And pero yung kung totoo talaga yung na hindi siya, na talagang dinidepensa niya lang yung sarili niya like what he claimed in the video, pwede yung pwede yung maging ano ba yung sabi niya sa akin, frustrated homicide at saka yung violation ng gun ban rule. Lahat naman daw yon ay may bail recommendation. So these are the things na natutunan ko doon sa mga lawyers namin na kausap tungkol dito. Of course, this is a very legal matter. Hindi naman pwedeng magmarunong ka just because, 'di ba? So ako, I will just ang gusto kong sa inyong lahat ay matutunan ay is yung pinakamadali. Let cooler heads prevail. Huwag nyo nang isipin yung mga sinabi ko kasi korte na yung magde-decide niyan. And yung pangalawa naman, etong sinabi niya, kung kayo ay isang motorista, never get down of your vehicle. Rule number 2, remember rule number 1. Ayan nga, kasi nga, yung 30 seconds of anger at the very moment can lead you to a lifetime of regrets. Prison, hospital, or morgue. Choose one. O yun, prison na si kuya, tapos yung isa naman is hospital. Okay, so let's just wish them the best for them kasi wala na tayong magagawa doon. Nasa korte na to and may nakakulong na and yung isa naman nag-aagaw bugay. Yun lang naman po yung sa akin for today, gaya mga lods.